Nagsimula ang lahat sa pagbabalik ni Goku sa Earth pagkatapos ng mga kaganapan sa kanyang pagsasanay sa Yard Rat. Isang kakaibang portal ang lumitaw sa bubong ng kanyang spaceship na kinaladkad siya papasok bago niya maisip kung paano ilalayo ang spaceship palayo. Na naging dahilan upang maranasan niya ang isang kakaiba at hindi komportable na paglalakbay sa isang dimensional na lagusan na sa kalaunan ay nagawa niyang takasan. Ang kanyang spaceship ay bumagsak sa baybayin ng isang lungsod at mabilis na lumabas si Goku upang tingnan kung saan siya nakarating. Noong una, nabalisa si Goku sa nangyari, ngunit natahimik siya nang makitang nasa Earth pa rin siya, o hindi bababa sa iyon ang una niyang pinaniniwalaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na iba ang pakiramdam ng kapaligiran at ang mga kalapit na lugar ay mukhang walang katulad sa anumang alam niya. Bakit parang kakaiba ang lahat? Habang iniisip iyon ni Goku, nagpasya siyang lumipad sa mga lungsod upang makita kung makikilala niya ang alinman sa mga ito. Ngunit ang lahat ng mga gusaling na datnan niya ay tila hindi karaniwan. Higit pa rito, hindi niya maramdaman ang enerhiya ng sinuman sa kanyang mga kaibigan na talagang hindi normal. Dahil dito, napag-isip-isip niyang wala siya sa kanyang tahanan, ngunit sa ibang lugar. Siyempre, ang kanyang pagdating ay hindi napapansin. Habang nakatanggap ang team ni Cecil ng impormasyon tungkol sa isang lalaking lumilipad sa kalangitan. Isa na wala silang naunang record, nagtaas ito ng maraming katanungan para sa lahat ng mga nakakaalam ng sitwasyon. Lalo na dahil kamakailan lang ay dumaan sila sa pagtataksil at massacre ni Omni-Man. Kaya, wala silang ideya kung ang estranghero na ito ay maaaring isang banta o maaaring isang kakampi. Malinaw na hindi nila kayang balewalain ito, kaya nagpasya si Cecil na subukan si Goku sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang pinakamalakas na bayani upang harangin siya. Walang iba kundi ang mismong The Immortal. Dahil doon, mabilis na napansin ni Goku ang isang kakaibang presensya na patungo sa kanyang daraanan na iiba sa mga ordinaryong tao sa mga lungsod. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Nang dumating si The Immortal sa kinaroroonan ni Goku, masinsinang nakatingin sa kanya, sinisigurado na hindi siya gagawa ng anumang kahina-hinalang galaw. Mukhang hindi ka taga dito, kaya minsan lang ako magtatanong, sino ka ba, at bakit ka lumilipad sa paligid ng mga lungsod na ito? Si Goku ay tumingin kay The Immortal na may nalilitong ekspresyon, hindi maintindihan kung bakit siya ay tinutugunan ng ganoong puot. Hoy, relax, nagpakita lang ako dito nang wala sa oras at sinusubukang malaman kung nasaan ako. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka taga-Earth? Well, technically hindi ako taga-Earth pero sa tingin ko hindi lang iyon. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, bahagyang ikinuyom ni The Immortal ang kanyang kamao nang marinig ang pag-amin ni Goku. Dahil mayroon siyang masamang alaala sa mga nilalang mula sa ibang mga planeta, lalo na pagkatapos ng nangyari kay Omni-Man. Nang walang babala, si The Immortal ay sumugod kay Goku para atakihin siya, ayaw niyang ipagsapalaran na bigyan ng pagkakataon ang isa pang dayuhan na unang umatake, hindi na ulit. Nagulat si Goku sa biglaang pag-atake, ngunit hindi siya nagdalawang isip na harangin ito gamit ang isang kamay. Ang impact ay nagdulot ng bahagyang bugso ng hangin, ngunit hindi nagpakita ng senyales ng pag-atres si The Immortal. Hoy, teka, bakit mo ako inaatake nang wala sa oras? Hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali, kung sa ibang lugar ka nang galing, mas mabuting umalis ka na o dito na lang kita tatapusin. Nagulat si The Immortal sa lakas ni Goku dahil walang kahirap-hirap na pinigilan ni Goku ang kanyang suntok. Ngunit iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng higit na dahilan upang makitang mapanganib si Goku. Patuloy na inatake ni The Immortal si Goku sa himpapawid ng buong lakas, determinadong matamaan. Hindi talaga maintindihan ni Goku kung bakit siya inaatake, kaya umiwas na lang siya sa mga suntok. Samantala, ang team ni Cecil ay nanunood sa labanan. Isinantabi ang katotohanan na si The Immortal ay walang ingat na nagpasimula ng labanan. Nakatuon si Cecil sa katotohanang mukhang mas malakas si Goku kaysa kay The Immortal.
Hindi iyon nagbigay ng kapayapaan ng isip kay Cecil, kaya, mabilis niyang naisip na magpadala ng reinforcement kung sakaling mawala ang sitwasyon. Wala tayong choice, makipag-ugnayan kay Invincible para makapunta rin tayo doon. Samantala, nagpatuloy ang laban sa himpapawid na si The Immortal ay nabalisa pa rin sa presensya ni Goku at sa katotohanang hindi siya makatama ng kahit isang suntok sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Sa kalaunan, nagpa siya si Goku na hawakan ang mga braso ni The Immortal upang pigilan siya at umaasa na masasabi niya ang mga bagay-bagay. Natigilan si The Immortal sa sobrang lakas ni Goku dahil sa sandaling naipit siya, hindi na siya makagalaw. Tingnan mo, ayokong makipagtalo sa'yo, naliligaw lang ako at naghahanap ng kasagutan, maaari ba nating pag-usapan ito tulad ng mga sibilisadong tao? Binitawan ni Goku ang mga braso ni The Immortal para ipakitang totoo ang kanyang intensyon. Nadismaya si The Immortal sa maliwanag na pagwawalang bahala ni Goku sa kanyang mga pag-atake, na paatras ng ilang metro sa himpapawid, tinitigan siya, sinusubukang tingnan kung may anumang pahiwatig ng masamang intensyon. Ang tanging nakikita niya kay Goku ay kalmado, maging ang pag-usisa. Anong klaseng nilalang ka, hindi ka tulad ng mga Viltrumites. Ngunit ang iyong lakas ay kahanga-hanga, saan ka ba talaga nanggaling? Bahagyang ngumiti si Goku. Ako si Goku, isang saya na lumaki sa Earth at maniwala ka sa akin kapag sinabi ko wala akong masamang ibig sabihin. Hindi sinasadyang napunta ako rito, ngunit mukhang ibang-iba ang lugar na ito sa akin. Sa kanilang maikling palitan, naramdaman ni Goku ang isang mas malakas na enerhiya na papalapit na tila nahihigitan ang kapangyarihan ni The Immortal. Ang enerhiyang iyon ay walang iba kundi si Invincible na sinagot kaagad ang tawag ni Cecil. Nagulat si Goku nang makakita ng ibang taong kayang lumipad, tila, iyon ay isang bagay na karaniwan sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin, The Immortal, kumusta ang mga bagay-bagay, delikado ba siya? Well, matapos siyang salakayin, parang wala naman siyang masamang intensyon pero ibang lahi pa rin siya. Nang marinig iyon, nagpa siya si Invincible na magtanong kay Goku ng isang mahalagang tanong upang masuri kung mapagkakatiwalaan siya. Sa kasong iyon, sagutin mo ito, narinig mo na ba ang tungkol sa Viltrumites? Mukhang nalilito si Goku sa tanong ni Invincible dahil ang terminong Viltrumites ay hindi pamilyar sa kanya, sa katunayan, medyo kakaiba ito sa kanya. Sa totoo lang hindi, ito ba ay isang uri ng local dish o isang bagay? Medyo natigilan sina The Immortal at Invincible sa sagot niya. Parang hindi sineseryoso ni Goku ang tanong, gayunpaman, sa kabila noon, mukha siyang sinsero. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng ano paman, isang pares ng mga drone mula sa team ni Cecil ang dumating sa eksena na nagpalabas ng holographic na imahe ng leader ng Global Defense Agency. Itigil mo dyan, ako si Cecil Steedman, sinusubaybayan namin ang lahat ng nangyayari, at sa ngayon, hindi ka mukhang isang agarang banta, ngunit kailangan ko ng malinaw na mga sagot. Paano ka napunta dito, Goku, at bakit napakalaki ng iyong kapangyarihan? Napakamot ng ulo si Goku, tumawa ng mahina. Hindi talaga ako sigurado, pauwi na ako kasama ang aking mga kaibigan nang biglang bumukas ang ganitong uri ng portal, at ang sumunod na nalaman ko, nandito na ako. At tungkol sa aking kapangyarihan, well, sa palagay ko ay nagsasanay lang ako ng marami, mula nang maalala ko, inilaan ko na ang sarili ko para doon. Mapagpakumbaba na nagsalita si Goku, bagamat may banayad na pahiwatig ng pagmamalaki. Napasulyap si Cecil kina The Immortal at Invincible na bahagyang tumango para ipahiwatig na bagamat nakatagpo siya ng pagtutol, si Goku ay hindi nagpakita ng masamang hangarin at tila walang alam tungkol sa Viltrumites. Sige, sa ngayon, iimbitahan ka namin sa aming mga pasilidad para sa pagsusuri, ayoko nang may mangyari pa sa mga syudad. Invincible, The Immortal, bahala kayo sa pag-escort sa kanya. Oo naman, ayos lang sa amin. Palaging handang makipagtulungan, masayang tumango si Goku. Oo naman, walang problema, tsaka baka matulungan mo akong makabalik sa mundo ko. Kung magiging maayos ang lahat, maaari nating subukan. Sa huling palitan na iyon, lumipad silang lahat patungo sa pasilidad upang si Goku ay manirahan at direktang makipag-usap sa team ni Cecil.
Habang lumilipad sila sa base, hindi napigilan ni The Immortal na manatiling nakabantay. Kahit na si Goku ay tila hindi nakakapinsala, ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagpaalala kay The Immortal ng labis tungkol kay Omni-Man, na naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Guardians of the Globe. Si Goku, sa kabilang banda, ay sinubukang basagin ang katahimikan habang nasa biyahe, nakikiusyoso sa mga tao sa mundong ito. Iniisip niya kung lahat ba ng narito ay nagtataglay ng mga kapangyarihang tulad nito. Sa totoo lang, malakas ka talaga, pinapaalala mo sa akin ng isang taong kilala ko, palagi ka rin bang nagsasanay? Maingat pa rin, sagot ni The Immortal. Matagal na akong nabuhay at nakaharap sa maraming banta, ang pagsasanay ay bahagi ng trabaho, ngunit iba ka, parang may hawak kang higit na kapangyarihan kaysa sa ipinapakita mo, bakit hindi ka lumaban ng seryoso? Wala akong dahilan para labanan ka, dagdag pa, hindi ko ginagamit ang aking buong kapangyarihan maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ngunit kung gusto mo ng isang friendly match, gusto ko ito. Hindi sigurado si The Immortal kung paano tutugon sa kalmadong ugali ni Goku. Sa isang banda, inis siya na ang isang tao ay maaaring maging napakalakas at nakaka-relax sa parehong oras. Gayunpaman, mayroong isang bagay na tunay at bukas tungkol sa kanya na hindi maaaring balewalain. Ganoon rin ito para kay Invincible, maliban na sa kabila ng kanyang mga pagdududa. Nasisiyahan siyang isipin na sa pagkakataong ito ay maaari na silang umasa sa isang kakampi at maiwasang maulit ang nangyari sa kanyang ama. Gayunpaman, maligayang pagdating sa lupain ng mga bayani. Napangiti si Goku sa pagtanggap ni Invincible na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Pagdating sa pasilidad ng ahensya, sinalubong si Goku ng masusing tingin ng mga siyentipiko at ng iba pang team. Medyo hindi komportable si Goku sa lahat ng nakatitig sa kanya at lumalapit. Ngunit pinayagan niya silang suriin siya, umaasang matutulungan siya ng team ni Cecil na bumalik sa kanyang mundo. Samantala, si Cecil ay nakamasid ng mabuti mula sa control room habang nagpapatakbo sila ng mga test kay Goku gamit ang iba't ibang device. Kinukumpirma na talagang mas makapangyarihan si Goku kaysa sa pinamumunuan niya, kahit na ito ay hindi pa rin malinaw kung iyon ay mabuti o masama. Sige, Goku, kung gusto mo ng tulong namin para makabalik sa mundo mo, kailangan naming malaman ang higit pa tungkol sa iyo. Kamakailan ay may pinagdaanan kaming napakaseryoso at kailangan naming makasigurado. Una sa lahat, eksakto, gaano ka kalakas, ano ang iyong mga kakayahan, at higit sa lahat, ano ang gagawin mo kung hindi ka namin maibabalik? Sa kanyang karaniwang walang pakialam na ugali, sinagot ni Goku ang kanyang mga tanong. Oh, medyo malakas ako, kaya kong manipulahin ang sarili kong enerhiya para sa lahat ng uri ng teknik, at eksperto ako sa martial arts, pero huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para manggulo. At kung hindi mo ako maibabalik, mabuti, sa palagay ko makakahanap ako ng isang bagay na masaya na gagawin dito habang iniisip ko kung paano babalik. Nagpalitan ng tingin ang team ni Cecil, ang iba ay nalilito at ang iba ay kinakabahan. Ngunit may isang naisip si Cecil, kung ang taong ito ay kasing lakas ng kanyang inaakala, baka kailanganin nila siya sa hinaharap, lalo na sa mga banta na lumalala araw-araw. Sa sandaling iyon, dumating si Invincible upang obserbahan ang pagsusuri ni Goku, ngunit para kausapin din si Cecil tungkol sa kanyang iniisip.